Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Makikita mo dito kabado, desperado si Luistro at mga kasamahan sa impeachment trial. Excuse me ha. Luistro hihilingin na kung maari Tagalog ang gamitin sa impeachment trial. Hihilingin ng House Prosecution Panel sa impeachment court na papayagang gamitin ang Pilipino kasama ng English bilang opisyal na mga wika sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mas maintindihan ito ng mas marami. Ginamit pang dahilan ng taong bayan. Ay nako. Ayon kay lead prosecutor at Batangas Representative Luistro, kabilang ito sa manifestation na balak nilang ihain bago magsimula ang paglilitis sa Hulyo 6. Sabi niya, we are discussing about the adoption of Filipino language and English language to be the official languages to be used during the impeachment trial. Ipinaliwanag niyang layunin ng mungkaing ito na gawing mas malinaw at mas madaling masubaybayan ng publiko ang buong impeachment proceedings, lalo na't karaniwang English ang ginagamit sa pagdinig sa korte. Wow naman! Salamat po, Congressman Luistro. Ano, ang bit? Nasa kanya pa ba ang bit? O, nawala na. Ay, nako. Idinahilan pa ang taong bayan. I don't know kung para ba sa taong bayan ang pag-request ng Tagalog o para sa kanila. Para hindi sila kainin ng buhay. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Bagong post pa lang ito. Okay, sabi dito. Jing Laban, umuulan ang biyaya sa Batangas dahil kay Swe. Local dialects are allowed in legal proceedings. You have no right to dictate anyone. Mainam, Tagalog na maintindihan. English, how, lawyer. Wala na ibang maisip. Ano ba yan? Gusto niya Tagalog para maglisod si BP Sara kay Bisaya, hawod man sa English. Paano yan parehong hindi fluent si BP Sara, especially in Tagalog? Correct. Basta mga Bisaya, nahirapan silang mag-Tagalog. I don't know why. Pati si Tatay Digong, nahihirapan mag-Tagalog. But then, dito sa trial, English talaga yan. Again, yung nasaksihan kong trial ng kaibigan ko, sinampahan ng kaso, paminsan-minsan, gumagamit ng Tagalog, kailang yung balitaktakan ng prosecutor, fiscal, and yung abogado ng kaibigan ko, English talaga. Pure English. Halos wala akong narinig na Tagalog. Kung meron man, kaunti-kaunti lang. Kahit yung mga witnesses, nag-i-English din. Kung nahihirapan, ayun, itagalog. Kailang English talaga ang gamit pagdating sa trial. Kasi yung mga terminologies, law, mahirap mong itagalog. Yung mga manifestation, yung mga objection, yung may mga legal terms na mas madaling maintindihan sa English. But I don't know kung ano ba talaga ang motibo nila kung talaga para sa taong bayan ang pagsasuggest nila mag-Tagalog. Takgo sa dami mong alam na dahilan. Lahat na lang, Espanyol na lang, kaya wala ka na. Batanggiyan yan ba? Kung diligyod pa tuga-tuga kasigara pagtawanan. Haroy, pwede ra po Chinese. English, sayang, kumpare pa naman ni Miriam. Bobo yan, hindi nakakaintindi. Kadaot, pagka-Bisaya. Dili mi makasabot Tagalog, Bisaya, amo gusto.
To me, pwedeng ihalo ng konti. Kailan it should be English. Dahil balitaktakan na yan ng galing. Ang hindi nasanay na mag-English ay talagang maano. Again, yung nasaksihan kong trial, ang gagaling yung lawyers ng kaibigan ko. Kasi nga, experiencado na. Yung isa is 13 years sa litigation, yung isa 8 years. Yung pangatlong lawyer, bagong pasok, ay bagong pasasabar, kaya wala pa siyang 1 year. Kailang alalay lang yon. More on producing documents, more on take note, gano'n. So, nakaka-excite po ang trial na ito, July 6. How many weeks from now? 2 weeks na lang. Ano? Masasaksihan na natin ang, anong tawag dito? Bloodbath of the century. Yung kay Corona is 2000, panahon ni Pinoy. Nakalimutan ko na, 2010 ba yun? Yung kay Corona. So, halos 16 years na. Ngayon tayo ulit. First time in history na ang Vice President ini-impeach. Sino ba yung abogadong nagsabi? Na kaya lang i-impeach mo ang isang impeachable officer kung makaka-apekto sa taong bayan yung panunungkulan niya. Ibig sabihin, kung may magagawa siyang masama, ang Vice President, spare tire lang yan. Paano siya makakagawa ng masama na halos wala naman siyang ginagawa tapos i-impeach mo pa? Kaya, klaro talaga, gusto lang nila talagang maalis si VP Sara through impeachment para hindi na siya makakandidato sa 2028. Yan talaga ang kanilang purpose. Grand design ng Marcos Jr. administration ng impeachment para mawala yung malakas nilang kalaban sa 2028. Good luck sa inyong hangarin na hindi na makakandidato si VP Sara sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Sa gipatindog sa balay sa tabangan na mugyero. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atopan karon. So mo na pud ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Karon man na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. Og makita gyud nato nga nindot na gyud nga tan-awon kay nahuman na. Ano? Salamat kayo sa Ginoo nga ang nagtabang sa sin sa balay sa akong mama, ang nagpatindog na gyud kay tigulang naman gud akong mama, so ako na gyud nagpatindog sa iyang balay. So salamat gid kayo nga matupan na gyud ang balay ng mama. So waylay na akong pasalamatan sa ang Ginoo nga dapat akong pasalamat kay yatag ra gyud niya sa kadugayan niya para iyang gipagandoy nga makatugod sa iyang balay. Karon natapan na gyud. Kamay na lang gyud ang kulang ani, dingding na gyud ang kulang ani. Ang paningkamutan ninaot untang maluy-an may hatagan mi grasya kay para pa man iyang balay kag mama. Salamat sad nga kini isang iyani nga balay, pero dako ko pasalamat gyapon nga suporta ang Ginoo ni. Salamat sad sa
saligan ani sa Ginoo nga iyang tutok sa iyang sungkahan nga kay nagalain ani nga nabang sa sin nga inatunta nga atagan sa sila og mayong panglawas. So salamat kayo.